Good morning sa inyo mga kapatid. JDB po ang inyong abang lingkod. So pag-usapan natin ngayon ito. So noong mga nakarang araw ay napuna natin na teka muna, nagkaroon na ng napunuan na yung mga committees diyan sa Senado, 'di ba? So akala ko nga hindi magkakaroon ng committee na hawak etong si Ontiveros, no? Kaya lang alam ko naman po nagkakaroon ng delay yan kasi syempre uunahin diyan ng majority, no, yung grupo nila. And then yung mga latak-latak, ibig sabihin latak-latak, yung mga may maliliit lang ng mga pondo sa mga committee na yan, yun lamang po yung ibabasura nila at ipauubaya na sa mga taga-minority. Pero ito pong si Rizzo Baby ay dati na po niyang hawak yaang Women's, Children, Family and Gender Equality na committee. So yung 19 Congress, hawak niya na yan. Okay? So kanina, o kahapon pala, ay naibalik na po yan sa kanya. Kaya, di ba? Masaya. Bakit? Meron na po uling paraan para makapaglabas ng boses at makapag-aksyon etong si Risa Ontiveros sa mga issues. Pwede siya uling mag-investigate ng mga kaso. Di ba? Magpatawag dyan sa Senado. Ngayon, alam nyo naman ang mga kasong hinawakan nito. Kung si General Torre, nandun po sa kanyang belt, nakalagay ron si Kibuloy, nandun si Digong, si Baste, eto po, di ba? Ilan na yung mga na-handle niya na mga nalansag, si Aguila, yung Manyakekoy, na cult leader, tapos si Kibuloy, di ba? Tapos si Duterte rin. O kabilang rin yan sa in-investigate niya. At nagkabanggaan nga sila doon sa Senado during the hearing. At kung saan na-trigger si Duterte at umamin ng umamin. Diba? So, ito pong committee na to, naging makapangyarihang committee. A lot of us, including myself, I hate this lady before. Sabi nga ni Sir Carlos Maglasang sa GC namin I hate her before, but I am not mentally retarded to change my mind about her. Totoo yun, ganun din naman ako. Magaling naman talaga rin si Risa Ontiveros. Hindi abogada, di ba? May paninindigan. Yun po yung mga kailangan natin dyan. Kahit na po anong bansag, di ba? O Alice Goo rin pala, kanya rin yun, di ba? At siya rin po yung naging dahilan nga pala kung bakit po si PBBM nagkaroon ng lakas ng loob, talaga namang nakumbinsi si PBBM sa pagsusubaybay rito kay Risa Ontiveros. Kaya po buong lakas ng loob, with all confidence, sinabi niya sa kanyang ikatlong SONA, starting today, all pogos are banned. Diba? Sabi ng Pangulo. Talagang nagulat din doon si Risa dahil hindi niya ina-expect. So, ngayon ho, expect for more, di ba, ng mga katiwalian na, mahahawakan na naman po nito ni Risa Ontiveros. Kaya lang ho, merong isang bagay, yung nakakalungkot po, no? Kasi po, eto nga sabi ni Risa, excited na kami na patuloy na ipaglaban ang ating kababaihan, ang ating mga anak at pamilyang Pilipino at ang tunay na pagkakapantay-pantay. I agree. Ito po yung nakakalungkot. So marami po tayong mga kababayan ang nagulat nung malaman nila na ang hawak ni Robin Padilla na committee po, yung may kinalaman po rin sa constitutional amendments. Di ba? Kaya nga sabi rito, from walking constitution to symbol of wandering confusion. But FYI lang po mga kababayan, hindi po first time lang hinawakan ni Senator Robin Padilla ang committee na ito. Noong 19th Congress, siya rin po ang chairperson ng committee na ito. Okay? Magkahawig lang yung committee na hawak nila noon ni Amy Marcos. Yung kay Amy Marcos doon na may kinalaman po ito sa electoral ay yung nakalimutan ko yung pangalan ng committee ni Amy Marcos na yun
So magkaiba po sila. Ito for constitutional amendments ang kay Robin Padilla. Kaya lang, ang problema kay Robin, hindi nga po siya talaga ganun ka talino, hindi siya ganun ka well-versed pagdating po sa batas. Kaya, yung kanyang panukalang batas noon, ito yung unang nagpanukala ng charter change na um, political. Damihan yung mga senador, di ba yung ganon? Mag-term extension. Sa kanya yon. Kaya lang, apparently, nabintang kay Martin Romualdez at natabunan etong si Robin Padilla. Sa kanya yun eh. Kung mahusay lang sana si Robin Padilla, kasi dapat po abogado ang nilalagay dyan, hindi po criminology graduate na wala pa hong background man lamang sa pagpupulis. Ang background ni Robin Padilla, nahuli ng pulis at nakulong. Di ba? Wala po siyang wala siyang kasanayan sa batas. Kahit na meron siyang staff, hindi ho po pwede ang staff ang katabi niya at magsasalita para sa kanya sa mga hearings. Meron din siyang isang magandang naging panukala noon, yung charter change din, pero para naman po sa economic provisions. Wala rin pong nangyari doon. Dahil nga ang kinatatakutan ng ating mga senador ay kapag nabuksan na ang amendment sa Constitution, pwede na pong buksan ng kahit ano. Sabi ko, grabe naman kayo. Kaya ba si Robin Padilla ang nilagay nyo dyan dahil hindi abogado? I'm not saying that he's bobo. Ang sinasabi ko, kayang-kayanin ninyo dahil hindi siya ka-level ni Miriam Santiago. Because kung si Miriam Santiago yung nandyan at ang isinusulong niya ay charter change, di ba? So malamang sa malamang, mahihirapan yung ibang mga senador na humarang. Mapapalaban talaga sila ng diskusyon. Kay Robin, malabo. 'Di ba? Sarili nga niyang panukalang batas, hindi nga niya makuhang maipagtanggol eh. Yung procedure, yung parliamentary rules and procedure nila diyan sa Senate, hindi niya nga rin po kabisado. Yun naman kasi kaingutan niya, pilit na lahat ng bagay ay gawin niya pong Tagalog. Kaya yung I move, hindi niya malaman kung ano sasabihin niya. Kung akin po bang inuusog. Di ba? Kaya doon napagtawanan siya eh. Pero hindi po, again, dapat po dito sa ganitong committee, hindi po dapat non-lawyer. Dapat po talaga abogado ang ilalagay diyan para hindi kakayan-kayanin ng mga kasama para nagkakaroon naman din po ng saysay. Diba? Hindi naman sa minamaliit natin, putik na. Kulang na nga sa pinag-aralan sa batas, lalaitin pa, di ba? Hindi lang tama na diyan siya nilagay, si Robin Padilla. Iba sana, yung may background sana sa batas. Di ba? Seasoned senator. Hindi naman siya may tuturing na seasoned eh. Ang pagiging seasoned senator, hindi lang po dahil sa nagtagal sa Senado. Kung hindi po, naramdaman ang kanyang husay. Hindi yung katulad nitong isang taga-alyansa, si Lito Lapid, tahimik, tinatalo si Mark Villar sa pananahimik. Hindi na naman natin maramdaman ngayon. Diba? But that's Lito Lapid. Langihaw. Tapos Amy Marcos, hawak pa. Almost the same committees pa rin naman yung mga hawak nila eh. Parang ganun-ganun pa rin naman. Okay. Napakaganda sana kung, sabi nga nila, is it a downgrade? Diba? Because in 2015, hawak po ni Miriam Santiago ang committee na ito. Tapos 10 years later, diba? Hawak po naman ni Robin Padilla. But previous Congress, si Robin Padilla rin ang may hawak nito. So, talagang gago lang talaga to si Chis Escudero. 'Di ba? Kasi yung Senate President po nagdidesisyon diyan. Sino yung bibigyan natin ng committee ng ganito? Yung sa majority, sa ganito bibigyan natin sila ganitong grupo. No. O yung maingay, 'di ba? Para hindi tayo awayin, bigay natin kay Marcoleta yung Blue Ribbon Committee kasi siya po yung titingin dito kung tama ba pang pinagagawa ng mga kapwa niya senador. 'Di ba? Ganon. So, sige, matahimik ka, huwag ka maingay.
Diyan ka sa Blue Ribbon Committee na usually hindi po mga bagito ang pinapahawak doon. Mga seasoned senators talaga. Mukhang ang nangyari ngayon, nilaro nila yung mga committees, no? Kung saan madali pong magkakaroon ng manipulation. And this is in preparation for the coming 2028 national election. 'Di ba? Ganun na yung nakikita ko rito. Yung Senado, malamang sa malamang ito yung baka mangyari rito, ito po yung maging hadlang sa mga panukala ni PBBM. Oh.